Amazing morning, Mentor Rachel. Ayan, thank you for that wonderful introduction. Ayan, palakpakan naman natin. So, my name is RJ Ferrer. I'm a former mechanic for 10 years bago po ako mag-IM Worldwide. So, I don't have any idea about the business. I don't have any idea about multi-level marketing or any food supplement. Sa sasakyan lang talaga ako may alam. Okay? So, pagawain mo ako ng sasakyan, kahit malayo yan, alam ko kung may sira o wala. So ganun talaga ako. Okay, kasi 10 years po tayo nagmekaniko. So, I've been handling Mini Cooper. Alam niyo yung sasakyan ni Mentor Prim? Ako yung mekaniko niyan. Ako yung head mechanic dyan. So, I've known a lot of people sa BMW din, Rolls-Royce, yung sasakyan ni Press, yung rate, di ba? Yung pabaliktad yung bukas ng pinto. Di ba? Ako din yung mechanic niyan dito sa Philippines. So, I resigned because as you all know, hindi naman din kalakihan ng sweldo sa Pilipinas, tama? So, ang sweldo ko back then is 15,000 a month. So, madaling i-give up pag nakakita ka ng kumikita ng 20,000 a week, di ba? So, alam naman natin sa IM Worldwide, once na ikaw ay ma-invite or sa network marketing, ikaw ay ma-invite, bubukas yung isip mo sa malalaking income tama? Bubukas yung opportunity para sa'yo Kumbaga kasi po ako, I don't care about the products. I don't care about the, ano man yan, paano man yan gumagana. Basta alam ko kikita ako. Tsaka nakita ko maraming libre. Doon ako. Okay? Kasi doon ako uhaw Sabi ko nga, kahit toothpick ibenta natin, okay lang. Di ba? Basta yayaman tayo. Pero good thing, ang produkto natin maganda. Tama? Ang company natin maganda. Okay? So, ito po yung itsura ko na nagsisimula ako. I-share ko lang sa inyo kasi baka mamaya may nawawala ng pag-asa sa inyo. Di ba? Means hindi ako makapa-pay in, di ba? Hindi po si Machete yan. Ako po yun. Kulay kahoy lang talaga. Yan yung kamay ko, kakahiya Kaya dati hindi po ako nagpe-present. Nag-i-invite lang talaga ako tapos yung mentor ko yung magpe-present. Kasi kamay pa lang hindi ka magpe-pay in Ano tawag si Mentor Grace May kamay pa lang talagang, buti nga ngayon kamay natin medyo okay na. Hindi na po ganyan yung kamay natin kasi nag-resign talaga ako agad Yan yung deepest why ko. Makaalis sa pagiging mekaniko kasi yung kamay ko sobrang gastado na. Kaya lang, it took me a lot of years para mabalik siya sa dati. Binabad sa barley, di ba? So, ito po yung one of my member, Star Reyes. Kung makikita niyo po siya dun sa nasa harap, yung naka-blue. Ito po yung naka-blue. Siya po ay aking dating OJT, on the job trainee. So, para po sa mga first time na nandito, na nag-IM Worldwide, ang una mong invite dito, yung mga tao na kayang-kaya mo. Yung mga tao na, ito, dali na to. Sabi ko sa kanya, padala ka ng 112,000, blah, blah, blah. And then the rest is history. Nag-market po siya sa Qatar, and then yun, siya rin yung nakapag-close deal ng IBC Qatar. So, under na organization po niya, under na ng team natin. So, imagine mo bilang mekaniko, nakapag-close deal ng interested sa Garcinia, yung interested sa Garcinia, naging interested sa Barley, and then the rest is history. Okay, lumaki po ng lumaki yung team nila. Ang upline ko po, ang mentor ko, si Mentor Nines. Ang aking may bahay, di ba? Siya po talaga yung nag-udyok sa akin dito. Kaya kung meron po dito na babae, may asawa kang lalaki or may partner ka, influensyahan mo para downline mo na siya, di ba? Para pag nagsipag, one leg na agad yun, di ba? Isang side na lang. Okay? Si Mentor Nice po, magka-office mate kami dati sa Mini Cooper. And then, yun. We started since day one. Kaya magkakasabay po kami ng mga mentors. Actually, sila Mentor Pat and kasabay sila Mentor Ikay. So, dito sa business natin, gusto ko lang i-highlight to sa inyo. May mauuna, may mahuhuli. It's normal. Merong nauna, pero hanggang ngayon nasa likuran pa din. Merong mga nahuli, pero ngayon nasa harapan na. That's the system. That how it works. Okay, sabi nga, di ba, bilog ang mundo. Okay, ganun talaga. Darating yung time mo. Kasi kami imagine mo, 2020 pa talaga nag-boom yung team. I mean, hindi naman talaga sobrang boom. No? Pero 2020, yun talaga binless kami ni Lord na dahil tuloy-tuloy kami nag-market. Imagine mo, 2017, 2018, 2019, 2020. Okay lang ba sa'yo? 4 years. Walang nangyayari. Pero natututo ka, knowledge, skills, di ba? Nare-reject ka. Luminis yung kamay ko, di ba? Nilinis lang pala ni Lord yung kamay ko bago niya ibigay yung grupo. Kasi pag binigay ko yung grupo sa'yo at ganyan pa din yung kamay mo, baka mag-quit lang sila.
So, kidding aside, no, ito po yung mga pinaprocess namin noon. Kung mapapansin nyo, dito rin namin nalabas yung pangarap namin na Mini Cooper. So, may tagline kami na dati nagtatrabaho sa Mini Cooper, ngayon may Mini Cooper na. Di ba? So, tagline lang yan. Kayong bahala kung paano nyo i-work out yung pinaka-identity nyo. Diba? For example, pag sinabing mentor ikay, di ba? Registered nurse, nag-full-time sa IAM. Di ba? Kailangan talaga makuha mo yung kung ano yung background mo para yun yung maging highlight mo pag time na ikaw ay nagma-market na. Okay? Tapos ganyan, mag-picture din po kayo sa products, mag-picture kayo sa pera. Once, ano kasi yan one-time picture yan na magagamit mo na lifetime pang market mo. Okay? So, yan, gamitin nyo lang po yung mga ganyan. Diba? Tip ko po sa inyo yan. Huwag po kayo matakot pag may pera. Kasi yung iba ayaw mag-post, tama? Kasi sinasabi baka mautangan sila, di ba? Bakit mo naman pauutangin? Hindi naman sa iyo yan, di ba? Kaya yung iba nakakagalaw ng pera di ba? Pag post may nangutang na kamag-anak, pinautang, hindi naman niya pera yun, pay-in yun. I-explain mo lang, pay-in po ito, nagbayad po to sa akin. Ang purpose niyan, ma-prove mo na may nagbabayad sa'yo. Okay, yun lang ang purpose niyan. Hindi para sabihin ng mga kamag-anak mo, mayaman ka na. Mag-thank you ka lang. Opo, papunta na po. On the way, on the way. Okay, pero wag mong gagalawin yung pera na alam mo para sa company talaga. Ngayon kami, very strict talaga kami dyan. Kaya pag nag-pay, diretso na kaagad yan. Kasi imaginein mo, multi-million business natin. Maano ka talaga dito? Masisilaw ka, di ba? Imagine mo, 7 million. Minsan hawak mo 7 million. Pwede ka nang umalis eh. Alis na ako, di ba? Mag-probinsya na lang ako. Magtago na lang ako. Pero wag mong gagawin. Bakit hindi lang yun na naghihintay sa atin sa IAM? Malaki. Ang laki ng promise ng IAM sa atin. Kaya pag nagsisimula ka dito, ang una mo talagang ayusin is yung attitude mo towards money, attitude towards other people. Okay? And then yun, resulta, ito old results na lang po ito, no? Pero mostly, gigil talaga po kami sa mga free incentive. Yun lang ang motivation namin. Kasi masipag talaga kami sa work. Yung grocery at hamon every December, tinatrabaho namin, what more pa ba yung libreng HK, libreng kotse, libreng iPad, libreng ganito, di ba? So, last time yung nahit natin, yung shopping incentive eh. Diba? So, masarap sa feeling guys. Ito po yung team namin, Team Prime Worldwide. So, kami ang target talaga namin, every event, meron kaming minimum 200, 300 members na mapapunta. Ngayon po, di ba, meron tayong upcoming SJK. Grabe, no? Lupit ng company natin, SB19. Pinahabol pa ngayon, di ba? Sabi siguro ng company, marami naghahabol ng HK. Labas natin yung ticket ng SB19, pandagdag pa. Kaya talaga marami magpa-process sa office ngayon, di ba? Punuan talaga ngayon. Pero yun nga, mga mens, are you proud na nasa IM Worldwide kayo? Dapat ngayon pa lang proud kayo. Alam niyo kung bakit? Ay, naka-live tayo. No? Hindi ko masasabi. Alam niyo kung bakit? Basta, mamaya ko na lang sasabihin sa inyo. Ang dami nang gumagaya sa IM Worldwide. Marketing plan, product, di ba? Pero grabe, tayo yung nasa super legit na company na talagang nagpapa-billboard, ganyan, yung may mga concert, yung may mga ano. Imagine mo, gaano kagaling yung mga founders natin. We need to adapt those mindset. Kailangan natin yun i-adapt. At ma-adapt natin yun through our mentors. Okay, for example, si Mentor Ikay, nakakasama yan, di ba? Nakakaingit nga, naingit ba kayo doon? Ako, naingit ako eh. Di ba, meron silang monthly gathering, mga supercar. Sabi ko, darating yun tayo, makakasama din kami dyan. Marami kasing iba namamatay sa inggit eh. Dapat mabuhay tayo sa inggit, di ba? Yung mabuhay yung pag-asa ba? Wag natin isabuhay ang pagiging naiinggit, okay? Pero yung in a positive way na gusto hindi natin yung nangyayari sa kanila. Kasi sarap nun, imagine mo. Darating din tayong lahat doon. Okay, doon tayo papunta lahat. So, eto, bigyan ko lang kayo ng mga tips, okay, kung ano yung mga mindset or anong kailangan gawin or ginawa namin sa team namin. Madami lang, ano lang to, konti lang to, mga 95 lang to. So, may 94 pa. Then, mga 6 lang ata to. Okay, number 1, learn not to quit. Ngayon pa lang sabihin mo sa sarili mo, hindi ako magkukwit. Habang umiinom ako ng choco bar dito. Sabihin mo sa downline mo, message mo ngayon dyan, private message mo, huwag ka magkukwit ha, hindi ako magkukwit, huwag ka magkukwit ha. Mag-quit man siya at the end, at least sinabihan mo siya na hindi ka magkukwit. Okay? Alam niyo po, kung meron may mga taong karapatan mag-quit dito, kami yun, yung mga nauna. Di ba, Mentor Pat?
Yung mga time na wala pang office, tarpaulin pa lang, 'di ba? Araw-araw namin binibisita yan from Cavite, pumupunta kami Ortigas, sinisilip namin kung may development na ba. Si BPI yung cashier, nagbibigay kami ng product sa Bonjour na nagsarado na ngayon, 'di ba? Kung magkukwit dito kami yun. Nagtataka ko dun sa iba eh. Pag nag-pay-in kami, Prada ka, ang ganda na ng paper bag, ang ganda na ng office, ang dami ng IBC, nagkukwit pa din. Di ba? Masyadong soft. Nahirapan lang konti. Tagal lang dumating ng product, ayaw na kaagad. Di ba? Eh, ang dami ng IBCs ngayon, ang dami ng mga offices ngayon. Noong time namin, isa lang office. Ortigas lang. Lahat kami doon pumupunta. Lahat kami doon nagpa-process. Diba? Kaya, no quitting mindset talaga. Kasi, ang laki ng mawawala sa'yo pag nag-quit ka. Diba? Number two, sabi ko sa inyo, mabilis lang to eh. Kasi number two, you must know the basic. Marami ba sa inyo dito yung pagod ka na? Ay, ang 5 na naman. Prospecting na naman, inviting na naman, presenting na naman, closing na naman, follow-up na naman. Guys, I feel you. Time comes na tinatamad ako mag-prospect. May ganun ba dito? Nakakatamad mag-prospect, mag-invite na naman. Paano ba mag-invite? Diba? Bigyan ko kayo ng technique. Ay, naka-live pala tayo. Anyway, sige, para marinig na din sa live. Pag tinatamad ka mag-invite minsan, maghanap ka ng inviter. You need to work as a human body. Kung magaling ka mag-present, maghanap ka ng mga inviters, magaling mag-prospect, para ikaw ay mag-present. Okay? Kung ikaw naman magaling mag-invite, yakagin mo yung mentor mo para siya naman yung mag-present. Kasi you cannot, actually, magaling ka pag na-perfect mo to. Magaling ka mag-prospect, magaling ka mag-invite, magaling ka mag-present, magaling ka mag-closing, magaling ka mag-follow up. Meron bang ganun dito sa team nyo? Kasi sa team namin, wala akong mahanap na ganun din siya lahat. Laging, Mens, tulungan mo naman ako, pa-close naman ako. Kahit mga top mentors natin, di ba? Na ano nyo minsan, Mens, pa-close naman ako, Mens, paano naman ako? Pa-advise naman ako, di ba? Pa-i naman ako. Kasi, you cannot be good at all of this. Meron dito magaling mag-invite, tama? Kaya ako nung time na hirap ako mag-invite, hirap talaga ako mag-invite. Yan yung pinaka-hirap na hirap ako. Ang ginawa ko, nag-downline ako na magagaling mag-invite. Yung downline ko sa Qatar, magaling mag-invite yun. Ako lang tiga-talk. Tapos follow up, ganyan. So pag may mga bagay ka na hindi mo magawa, hanap ka ng mga tao magaling doon para magtuloy-tuloy yung negosyo mo. Kasi yung iba, minsan sasabihin ako, hirap ako mag-prospect, hirap ako mag-invite. Hindi niya nagagawin yung business. 'Di ba? Pero credible naman siya. Magandang pang close yung background niya. Magandang pang follow up yung background niya. Like sa inyo po, sa totoo lang po, ang team MVP, saludo ko dyan. Gamit na gamit namin yung background nyo. Gusto nyo isa-isahin ko. Ha? Mentor Jeanette Zapanta, sila Mentor Christine Dane Perez, di ba? Estudyante na nag-start. Si Mentor Ikay, gamit na gamit namin background yan. Ito, nurse by profession, negatiban nanay, sinundo sa airport. Kabisado namin yan. Di ba? Ito si Mentor Jeanette Zapanta, may-ari ng ganito, di ba? Sino pa ba? Mentor Pichi Kapili, graphic artist, blah, blah, blah. Marami pang iba. Diba? So, gamitin mo yung strength ng iba. Kung magaling ka mag-present, maghanap ka na magaling mag-invite. Para two-way kayo. Kung magaling ka mag-invite, maghanap ka magaling mag-present. Para ikaw ay mag-invite, siya magpe-present. Okay? Para makita yung camaraderie ng team. Okay? Kasi ako ang goal ko, ang role ko naman sa team ngayon is presenting at saka training. Keeping si Mentor Nice. So may kanya-kanya kaming role na and task. Kasi for sure yun yung magiging strength mo eh. Diba? Sabi nga natin, leave it to the expert. Pag magaling siya doon, di sa kanya mo pagawa, di ba? Alam mo naman, pilitin mo ako, di ba? Pero darating din naman yung time na matututunan mo din naman gawin yung gano'n. Kasi meron naman tao na hindi magaling mag-invite pero time comes nakakapag-invite na eh. Lalo na nung may resulta na. Di ba nakakapag-invite na ng kusa? Okay, yan, aralin talaga. Actually, hindi lang malaman, dapat masterin talaga yung basic. Ito yung pinapamaster namin sa team namin. Tatanungin namin, saan ka sa tingin mo na magaling dyan? Rate 1 to 5. 5 is the highest. Dito po means. Tapos itatandem namin siya dun sa may list, dun sa lugar na yun. Okay, para hindi ma-exhaust. Kung magaling na mag-invite, invite ka na mag-invite, mag-invite ka na mag-invite, kami magpe-present. Kung magaling mag-closing, mag-close ka lang mag-close, maghanap ka ng inviters. Okay? Are you learning, mga mens? Natututo po ba kayo? Okay? Ayan. Makakabuild ka ng team dito. Ito yung first batches ng mga team na binild namin from Baguio, pumupunta pa sila sa Manila and so on. Pero wala na sila lahat ngayon.
Normal po yun ha. Pag yung first batch mo, nawala lahat. Normal yun. Pag may natirang isa, bless ka na dun. Pero pagka wala natira, ay okay lang. Wala natira dyan. As in, second batch, third batch, wala natira. Fourth batch, wala natira. Minsan, sixth batch na. Doon lang may natitira. Okay, kaya ako, proud din ako pagka yung mga natitira. Ibig sabihin, ano ka, para sa PBB, di ba? Ikaw yung ano, ikaw yung malakas talaga, di ba? Anyways, number three, committed. Ayan. You need to be committed. Lalo na mamaya, MVP day nyo. Committed ka ba? Kahit malayo, pupunta ka. Kami kasi po, every Friday po kami. Sa team I am the one team mentor po. Every Friday yan. Ano yan, drop everything yun. Kahit birthday ng anak, iwan. Hindi, ganun. Talaga, pag nagbibuild ng team, alam nyo, birthday ng anak ko. First birthday ng anak ko. Tumama ng Friday. Alam mo ginawa ko? Nilipat ko yung birthday ng anak ko. Siyempre, di ba everything, ikaw yung buhay na patotoo na, alam mo yun, meron, di ba, kunyari, anniversary nyo, birthday ng nanay mo, ng tatay mo. Iurong mo lang. Pwede naman araw-araw birthday, di ba? O, pero yung ano kasi, yung team gathering kasi guys, maniwala kayo sa akin, yung one day or one week na hindi ka nakapunta, ang dami mong mamimiss. Plus, negative factor na yan sa team mo. The more na hindi ka nakaka-attend ng centering, the more na nawawala sila. Yun yung goal eh. Maghatak ka isa o dalawa. Now, bago ko ilatag yung 4 commitments, for sure alam niyo naman na to. Use the product, build a list, invite, plug in. Dagdagan ko na lang. Okay? Pagka may bisita kayo sa bahay, painumin ng acai berry. Sino mga nag-maintain dito ng acai berry na pagkadami-dami, di ba? Huwag mo na ibenta, painom mo na lang sa mga bisita nyo. Painom mo, para pamigay mo pa isa-isa, patry mo. Kasi imagine mo, pag binenta mo yung isang acai berry, magkano income mo? 350? Pag kayang kumuha ng silver package, magkano income mo? Isang sachet lang. Ilan sachet ang acai berry sa isang box? 10 ba? 10. Ilan? May mga sagot. Ilang sachet ng acai berry sa isang box? 7. Di ba? May 7 chance ka. 7 people ka na pwede mabigyan. Na possible na maging prospect mo pag nasarapan sa acai berry. 'Di ba? Kasi kailangan hindi lang puro kwento eh. Kailangan may painom din, 'di ba? Kailangan may patikim din. Alam niyo yung mga ibang networking company kaya po sila lumalago, nag-grow kasi may pasample sila. Sample, 'di ba? May mga ganyan. Kami po pagka meron kaming gathering, nagre-ready talaga ako acai berry. Namimigay ko yan. O ngayon, meron akong 10 box, that's 70 pieces. Hindi ko yun bebenta. Mamimigay ko yun. Ang goal ko, may mapapayin ako sa isang sachet na to. Isang sachet lang ang katapat mo, gold pay-in ka na. Mababaw lang ang kaligayahan ng tao pag nakatikim ng acai berry, nagbabayad, di ba? Kasi sa benta mo, papagod lang, lalawit lang dila mo kabebenta. Promise, sino dito nagbebenta sa TikTok, taas kamay? Nakakapagod kaya, di ba? Pero nakaka-satisfy kasi nakakabenta ka. Pero kasi ewan ko kami kasi iba talaga atake namin. We will not sell a product. We will give it to people. Tapos yung tao na yun, sure ako magpe-pay yun. Meron at meron. Meron at meron. Okay, so in that way, you can build a list of contacts, di ba? Pag gusto mo ulit, message ka lang sa akin ha, at sa Facebook. Di ba? Kasi ang tao mas nagiging open pag may nare-receive. Tama? Pag binigyan mo ng something, ma'am, excuse me, napansin ko lang ma'am, parang naghihintay ka ata dito kasi namimigay kami ng product. Libre naman po ito. Sign ka lang dito ma'am, name, contact number. Kung may FB page ka, FB ka ma'am, i-add kita sa Facebook. Kasi we're giving away products. Baka lang maging client ka namin in the future, blah, blah, blah. Di ba, bibigay na yung contact. Kasi may binigay ka eh. Kaya may bibigay din sa'yo. Okay, so you can invite them to set them an appointment and then yun. Number 4, you have to commit in this business for 2 to 3 years. 2 to 3 years? Scam ata yung 2 to 3 years. Ilang years na kami dito? Hindi, yung 2 to 3 years, ano lang yan. Syempre, alam mo yun, kung magtutuloy ka ba o hindi, kasi yung 3 years onwards, yan na talaga yung solid na hindi bibitaw sayang. Kasi minsan yung 2 to 3 years, nasa sway pa eh. Tinanong ko nga yung mga members ko kanina. Sabi ko, ilang years na kayo dito? May nagsabi, 2024 daw, 2023, 1 year pa lang, 2 years pa lang, baby pa.
Tapos tinanong mo, pagod na daw. What more pa kami, 8 year, 9 year. Magna 9 years na kayo sa IAM Worldwide. Di ba? Pero napapagod, yes. Pero dapat magtuloy. Dapat magtuloy kasi mahaba pa tong IAM na to. Imagine we will go international. Talagang matindi tong IAM na to, promise. Hindi mo man makita sa ngayon, pero grabe, grabe mangyayari dito. One day, baka pinapakita na rin tayo sa NBA, di ba, pag may mga laban. O, ngayon, ano, Philippine Arena pa lang, MOA, mga natural ground pa lang market ng ginagawa ng IAM. Darating yung time, baka sa ibang bansa, o may libre ng ganito, pag may laban yung ganito, pag di ba, pwede mangyari ganun eh. Di ba? Basta mag-plug in ka lang dito, marami mangyayari dito. Ito, share ko lang sa inyo, ha. Yung 2 to 3 years, maiksi masyado yan. Kasi may putol-putol na araw pa dyan na hindi ka umaatin eh. Tama? Yung 2 to 3 years na sinasabi ko, yung solid talaga na 2 to 3 years. Kasi you have 24 hours a day. Kung this day, 6 hours ka lang, so minus mo sa 24 hours, yun yung bilangan. O, wag yung araw, wag mo isama pati yung hindi ka nag-workout. Okay? Pero yun nga, 2 to 3 years, commit mo yan sa IAM Worldwide. Okay? Pero yun nga, to be honest with you guys, kulang ang 2 to 3 years. Kailangan talaga ito mo. Yung 2 to 3 years, makakabuild ka ng team dyan. Makakabuild ka ng grupo dyan kung talagang 100% yes mentor ka sa mentor mo. Kaya lang, first 2 years, crucial yan eh. Kasi pagka nagka-result ka na, hindi ka na nag-yes mentor, di ba? Kaya minsan, nahihirapan pagdating sa third, fourth, fifth, level by level yan. Kailangan habang tumatagal ka, tumataas din yung level mo. Okay? Kasi yung first year mo, paghihiting ka ng mga ano dyan, just for you, give me 5, ranking, more or less, first year or second year, first car, kundi man, sports car. Tapos susunod, ganito na. O minsan yung iba, ayaw na eh, di ba? Kasi hindi tumataas yung level. Okay? So habang tumatagal ka, dapat tumataas din yung level mo. Okay? Ng commitment mo. Okay? So, yun. Number 4, never-ending goals. Pag na-hit mo na yung sapphire, congratulations, ruby na agad. Na-experience ko, na-hit ko yung sapphire. Alam nyo kung ilang taon? 4 years. 4 years, ito yung sapphire ko, grabe. Ang hirap naman kasi talaga ng time namin. Pag naka-sapphire kami, para na kami naka-diamond doon. Ay, grabe, may nag-sapphire. Talagang yung palakpak talaga hanggang taas doon talaga. Nag-sapphire na sa team nila, guys. Sulat na namin yan. Tapos paano ako talaga, hindi ako fan ng ranking before eh. Kasi para sa akin, hindi ko pa naman nahihit yung income, blah, 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 and so on. Pero dapat pala sumabay na ako noon. Kaya medyo na left behind ako. Kaya imagine mo, after 4 years ka pala nag-sapphire. Pagka-sapphire ko, guess what? Kinongratulate ako ng mentor na yung sabi niya, mag-ruby ka na agad. Hindi agad. Pero mali itong gano'n, yung kakasapphire mo pa lang, hens, pwede ba huminga muna? Di, tuloy mo talaga. Alam mo kung bakit? Kasi nasa momentum yung team eh. Mag-build ka lalo. Another 3 months, 6 months para ma-hit mo siya. And good news, ganun nga yung nangyari. Tignan mo pa kung paano ako mag-monitor oh. Pambata, alam mo yun, iba-iba yung kulay. Akin po yan ha. Sa akin yan. Hindi kasi ako ma-excel na tao eh. Hindi kasi ako ano eh, sa computer. Ganyan lang. So, Millionaire Circle, ka-incentive, travel incentive, 200,000 naman, 50,000 per week, solid core group. Yan, sinusulat ko lahat. Guys, believe me, lahat ng mga sinusulat mo mangyayari. Simulan mo sa sulat. Mangyayari yan lahat. Okay, and then we hit also the Emerald Elite Executive. Tagal ko na sa Emerald, di gusto ko na mag-diamond. Alam mo, pinangihinayangan ko. Alam niyo, pinangihinayangan ko. Meron kasi sa left ko na nag-Emerald, sa right ko na nag-Emerald. So that is 80,000 RQB, 80,000 RQB. Alam mo, nung time na nag-hit ako, okay na ako sa Emerald. Not knowing, sana pala tinodo ko na ng diamond. Sayang. Dapat noon pa ako diamond. Kasi goal ko nun, back to back kami ni Mentor Nice eh. Nauna siya nag-diamond. Hindi ko in-hit, parang, ewan ko ba, ano nasa utak ko nun? Parang okay na yan. Tayo, ano na. Knowing guys 9,000, 11,000 na lang yung RQB na kailangan ko left and right. 9 and 11. Naiinis ako sa sarili ko. Sana tinapos ko na. So pag may pagkakataon kayo na gano'n, itodo nyo na. Itodo nyo na. Ganun din eh. Diba? Baon kung baon. Diba? Guys, maniwala kayo sa akin. Kasi yung pag-hit ng rank, ano siya eh. Yes, minsan pag dumating na yung pagkakataon, nandyan na yan. Baka make sure lang talaga na, ano, na laban ako, laban ng ganito.
Okay, ngayon nag-hit ako ng diamond, makailang beses na, ilang beses na rin ako umiiyak. Nakaka-frustrate. Kaya nga kung may magtao magkukuwit dito, ako yun eh. Bakit? Yung mga kasabayan ko, diamond na eh, ilang milyon na, ganyan na, di ba? Ako hindi ako makausad-usad, nauna na ako ni Mentor TJ. Kasi kakausap ko palagi, Mens, congrats Mens ha, diamond ka. Pero God willing, tapusin natin this year. Samahan nyo ako sa pray. Kung pagpe-pray nyo man ako mamaya, pag-pray natin itong diamond ko. Pero ano malakas ang ano ko, ang kumpiyansa ko na, Lord, baka pwede naman mag-request, diretso mo na ng Blue Diamond. Kasi may direct ako left and right na, ano talagang gigil din eh, hindi lang magsabay. So, pagsabay natin, di ba? Para naman madikitan ko yung isang RJ Gole Cruz. Kasi minsan natitiyak ako na Blue Diamond, nape-pressure ako. RJ Ferrer pala, hindi RJ Gole Cruz. Okay, so eto guys, again, ang business natin, ito yung goal natin, long-term and passive income. Quick short story lang, no. May better up mentor nice, no, na hospital po siya nung 2024, okay, last year. Okay, ito po yung nangyari sa kanya, so hindi ko na rin masyadong i-elaborate, no. Nanganak po siya, she suffered AFE, amniotic fluid embolism. Actually, dapat patay na siya eh. Pero thanks God kasi imagine mo 6 years ka nagwa-barley, ang ganda ng mga organs mo lumalaban talaga. 6 times cardiac arrest, 16 blood count, yung 16 liters of blood yung sinalin sa kanya. And then yun, awa ng Diyos na buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi may income eh. Ito yung nangyayari po sa kanya, amniotic fluid embolism. Sinishare ko naman to palagi sa mga ano. And thank you din ako kay Mentor EA kasi nung time ng mga nangangailangan kami ng prayers, financial assistance, blah, blah, blah. And so talagang nandiyan ang I am worldwide. Kaya ito talaga hindi lang to pera-pera. Darating ang time through thick and thin, nandiyan talaga ang I am worldwide family. Okay, so yan yung nangyari po sa kanya. Again, yung mga po buntis dito or mga kababaihan, mga nanay, no, Happy Mother's Day belated, 'di ba? Pero guys, grabe saludo ako sa mga kababaihan kasi ang hirap talaga ng pinagdadaanan nila. Imaginin mo si Mentor Nice, buntis na nun, humahataw pa. Diba? Todo pa. Tapos nung nanganak, ganun pa yung nangyari sa kanya. Pero yun nga, buti na lang talaga may I am worldwide. Kasi bago siya manganak ng February, kumita siya ng 194 ng January. Tapos ako kumita naman ng 86,000. So kung ganyan yung income nyo before manganak, safe and secure ka na financially, di ba? Kahit pa cesarean yan or kahit pa ano yan, normal delivery yan. Pero yun nga, nangyari na hindi inaasahan yung insidente. 'Di ba? So, month of February, good news, habang nasa hospital kami, kumita siya ng 180, ako naman 78,000. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo, na hindi sayang yung mga panahon na nagbibuild ka. Yung mga luha at pasakit mo. Yung mga pa-toll gate mo at saka yung pagasolina mo. Yung mga pa-Burger King, McDonald's, saan man kayo nagka-gathering. Yung mga MVP day nyo, hindi sayang yan. May kapupuntahan yan. Bakit kami yung nangyari sa amin, no? Ano kami, living testimony kami or buhay na patotoo kami na may mangyayari talaga pag nag-build ka sa IAM. Kasi nauna na kami nag-build eh. Noong nangyari to, buti na lang, tuloy-tuloy yung income. March, nag-home care pa kami niyan. Unconscious pa siya niyan. Wala pa siyang malay. Comatose, kumbaga. Imagine mo, saan ka nakakita comatose, kumita ng 231,000? Matindi pa to sa insurance, guys. Ang insurance, one time ka lang niya tutulungan eh. Hospital bills and all. Diba? Pero ito, buwan-buwan, no, ako kumita ako ng 102. Fast forward, kumita siya ng April 238. Nahit pa niya yung South Korea incentive ni Mentor May. Nahit pa niya yung Hong Kong incentive ng Fierce. Buti na lang na-convert into cash, nagamit din namin. Ito din yung time na naglabas ng Free Wheels for Network Builder 3, Part 3. Muntik niya na mahit, konti na lang. Ang malupit doon, nasa ospital kami, nagte-therapy kami. As in, wala talaga. Siguro yung gigil ng team namin, hindi ka man namin matulungan financially, emotionally, physically, hahataw na lang kami. Yun na lang yung driving force nila eh, di ba? Todo kami mens, para yung income tumodo. Doon mo maiintindihan na yung hataw mo, yes, add-ons yan sa mentor mo. Pero at the end of the day, marami sa kanila yung kumita ng malaki at nakabuild ng team. Huwag mo isipin na yung laki ng kinikita ng mentor mo, isipin mo ikaw. Kasi sabi nga nila minsan, alam nyo,
noong hospital si Mentor Nice, yun yung naging driving force namin. Ngayon nakabuild sila ng team. Ngayon sila naman yung kumikita ng ganito. Imagine mo, June 229, 73, 345, 351, monthly po yan. Hindi ko na nga na-update ngayon eh. Diba? September 367. Kaya mabilis gumaling. Kasi may pera, may pan-therapy, may panggamot. Diba? Ang tao naman pag may sakit, matagal lang gumaling kasi wala nito eh. Diba? Harsh reality guys. Marami sa Pilipino ang nagmamigrate sa ibang bansa. Why? Healthcare. Tama? Kasi dito kahit anong yaman mo, ubusin ng hospital pera mo. Pero what if may IM worldwide na kayang tumulong sa'yo habang malakas ka pa, masustain, ma-maintain yung health mo, plus meron pang ganito na pwede makatulong sa'yo. In 1 year, parang kinita namin ito parang 3 million. Parang ganun. Yun yung pinaka-highest na kinita namin sa loob ng isang taon. Kung kailan yung down na down ka. So, wag mong balewalain yung mga times na nadadown ka. Baka may gusto lang sabihin si Lord sa'yo. Hindi ka man i-bless financially, pero baka mamaya emotionally, physically, pinapalakas ka. Spiritually, pinapalakas ka. Para pag dumating yung time na masalang ka sa ganitong sitwasyon, malakas ka, tutuloy ka. Okay? So, ito po yung baby namin. Ito si Smile, Batang Barley po yan. Batang Barley at Tongkat Ali. Yeah. Ano po ito? Testimony to ng Tongkat Ali. Kasi kung ilang taon ng I am, yun din yung taon niya. Ito naman po si Happy. Si Smile, si Happy. Ito naman yung ano namin. Ito na po sila ngayon. Diba? Nakakatawa lang kasi ano awan ng Diyos, buhay. Kasi yung buhay hindi mo pwedeng maibalik pag nawala eh. Yung pera pwede mong kitain anytime. Pero yung buhay pag nawala, ang hirap ibalik. Hindi na mababalik pala. Diba? Kaya talagang sobrang thankful ako na yun, through prayers, through financial assistance, talaga nakalampas kami dun sa nangyari sa amin. Now, bakit ko to na-share sa inyo? Hindi po ito product testimony na training. Sinishare ko po sa inyo to kasi possible, wag naman sana mangyari rin sa atin or mangyari sa iba, 'di ba? Yung ganitong klase. Yung iba nga nangyayari na sa kanila yung ganito nang wala pang IAM eh. Kaya ako po, ang gusto kong ibigay sa inyo na idea is that habang tayo ay malakas tumatodo pa, todo natin. Huwag mong balewalain yung 2 years, 3 years, 4 years, 5 years mo na walang nangyayari. Kasi in just a snap, pwede mangyayari na lumakas yung team mo, ma-motivate yung team mo, tumodo yung team. Anytime, pwede mangyari yan. Okay? Yan. Ito yung mga goals, guys. Continue pushing your goals kasi lahat po yan magkakatotoo. Sa amin naman, nung una natatawa kami dyan, pero totoo pala nangyayari para talaga. And be intentional in your goals. Okay? Kung bakit ko to sinasabi po sa inyo, kasi minsan yung iba sa atin, nagsisimula sa I Am Worldwide, walang goal. Walang goal. Kumbaga nagsisimula lang, walang papupuntahan, di ba? Kumbaga sa ways, kahit saan, anything goes, anywhere goes. Di ba? Kailangan talaga may specific ka na gusto mong mangyari. Okay, kagaya niyan, yung mga ranking, aman-pulo, travel different places, kotse, savings, bahay, kailangan meron ka niyan. It's not being materialistic. Ang tawag po diyan physical goals. Okay? Kasi pag wala ka niyan, hindi ka magmo-move or hindi bibigay ni Lord yung team na para sa iyo. Pag wala kang ganito, para saan kanya i-bless? Wala kang ang goal, di ba? Mga mamaya, saan mapunta yung pera mo? Di ba? Masayang lang. So, kailangan may mga ganyan talaga. Ayan, no? Palakpakan naman natin, di ba? Ito guys, ano po ito yung ulitin ko yung mga sports car. Yes, nakaka-pressure maglabas ng sports car. But it's a must. Okay, it's a must. Lagi ko na sinasabi sa team. First car, okay tayo dyan. But kailangan ba mag-sports car? Kailangan talaga eh. Imagine mo yung mga mentors natin hindi naglabas ng sports car noon. Imagine mo si Mentor Pitch hanggang ngayon, ano ba yung dati niyang car? Parang sedan ata yun or ano. Basta no, kung ano yung dating siya, yung pa rin siya. Tingin mo, uusad tayo? Di ba, hindi talaga. So kung ano yung ginawa nila, kailangan natin sundan talaga. Wala tayong choice. Means hindi naman ako mahilig sa sports car. Kahit di ka mahilig, alam mo yung mga mentors natin, hindi naman mahilig lalo na si Mentor May. Wala alam yun sa ganyan. Di ba? Pero yun talaga yung kailangan eh. Kumbaga, pangarapin natin. Okay? Pag na-experience mo na, edi bili ka ng SUV. O tapos, ibenta mo na ulit, di ba? At least na-experience mo na. Nagamit mo na pang market mo. Yun kasi yung dito, experience eh. Actually, it's not about ownership. It's about experience. It's about showing to other people, ito, na-experience namin magkaroon ng ganito dito. Di ba?
Kasi yung iba, aminin natin, minsan yung iba takot, ay baka mahatakan ako, baka hindi ako makabayad, at least na-experience mo. Di ba? Yung iba nga, hanggang ngayon, hindi pa rin na-experience eh. At least may picture ka. At least may video ka. Pag nagtotoo ka, ano yung sabihin mo, I experienced to have 2 cars in this business. Di ba? Maniwala ka sa labas, yung mga mayayaman, they don't take ownership. They just experience things. Yung mga mayaman, maniwala ka sa akin, bibili yan ng sasakyan, 1 buwan, 2 buwan, magpipicture lang yan, experience lang yan, ipang ma-market lang nila yun sa mga kakilala na nila na nakabili sila ng ganyan, ibibenta na nila. Ganun sa kanila. Hindi yun dito yung pakitaan ng ORCR, sa networking lang naman may ganun. ORCR. Yung mga mayaman, maniwala ka. Ako na nagsasabi sa'yo, yung mga mayaman, hindi nila pinapangalan sa kanila yung mga kotse. Oo. Minsan namumulot pa yan ng ID. Char. Yung, pwede ko bang ipangalan sa yung kotse ko? May ganun na. May ganun na experience ko yun. O kaya kailangan natin tanggalin sa isip natin na yung mga kotse na mga ganyan, para lang sa wala or matatakot ka. Experiencein mo kasi pang market mo yun. Kasi guys, marami nagtatanong sa amin, paano kami naka-close deal ng mga IBC nakabili ng team? It's because of these 2 cars. Hindi namin mako-close deal ang IBC La Union kung wala kaming Mini Cooper kasi yung tao na yun, mayaman sila, ang dami nilang kotse. Dozens of cars meron sila. Alam mo, wala sila? Mini Cooper. Sa sobrang yaman nila, nag-usap kami ngayon, kinabukasan, bumili ng Mini Cooper. Kaya ka pinaglalabas ng sports car, para kakaiba ka, para may edge ka. Pag nakuha mo na yung market mo, di mag-upgrade ka, mag-SUV ka, magdagdag ka. Kung kaya mo ma-maintain and ma-sustain, edi leave it there. Basta ang goal, upgrade next, upgrade. Kaya kami, hindi kami nakatingin lang sa recent car. Naka-goal talaga kami, either Lambo, di ba? Supercar. Bakit? Kasi may monthly supercar gathering. Alam nga naman di tayo sumama dun, mamatay na lang tayo sa inggit, di ba? Kailangan mabuhay tayo sa hope na makakapasok din tayo dyan. Makapasok din kami dyan. Ganun. Narating din, makakasama din namin si Mentor Ikay dyan sa Sarap ng pagkain nila eh, no? Kumakain sila, may video-video sila. Imagine mo, nakapasok sila dun sa exclusive subdivision nila Mentor Pitch. Eh kung wala ka naman supercar, di hindi ka makapasok dun. Once in a lifetime experience yung ganun ah. Honestly speaking, guys, marami kang ma-experience sa IM Worldwide na once in a lifetime. Na pag hindi ka nag-IAM at normal ka lang na tao, estado mo sa buhay, hindi mo pagagawa yung mga ganun. Hindi talaga. Kaya lang minsan hindi na natin na-appreciate na okay lang, nakakapasok naman kami sa ganyan, bla bla bla, di ba? Nag-shoot kami before Tagaytay Highlands. Alam niyo yung Tagaytay Highlands dati? Ano yan? Exclusive yan. Hindi ka makakapasok basta-basta yan kung walang sponsor or may nakatira doon or owner, club member. Pero ang IM Worldwide, nagpa-video shoot. Alam niyo po ba, ang video shoot, meron kasi kaming member na may owner sa Tagaytay Islands eh. So, na-invite kami papasok doon. So, na-experience namin yung ganun through them. Pero hindi namin sila makikilala kung hindi sa IM Worldwide. So, walang chance. Okay? Kaya nung nagpa-shoot ang IM Worldwide, alam ko kung magkano binayaran ng IM sa Tagaytay Highlands. 200, 300,000 per meet pa lang yun ng shoot sa Tagaytay Highlands. Kaya sobrang appreciate ko ng time na yun. Kaya kahit underdog ako, naka-Subaru BRZ lang ako, pero last year, lang, di ba? At least na-experience ko. You don't need to compete to your co-distributors. What I mean is that ikaw mismo sa sarili mo, kailangan mo ma-experience yun. Yung kotse ko nga ngayon, Mazda MX-5, pinakamurang sports car yan. At least bumababa yung bubong, di ba? Diba? Maraming baliw dun Maraming baliw. Kaya nga, diba? Eto yung mga free cars sa IM Worldwide, hindi man natin mahit agad-agad, pero for sure mahit. Alam mo si Mentor Nice, eto yung sobrang kilala ko talaga nagigil sa goals. Muntik niya na mahit yung 3. Yung 4, wala talagang chance kasi talagang magpapagaling pa siya nun eh. Pero maniwala ka sa akin, pag na-build mo, yung team mo left and right, automatic na lahat, auto-hit na lahat. Di ba tayo nagtatanungan tayo, means na-hit mo na? Di ba ganon? Kay Mentor Nice, yung team namin, hindi ganun yung tanong. Ang tinatanong, means, imposibleng hindi mo yan ma-hit, means. QB11 right paghataw, diretso eh. Eh yung Hong Kong pa naman ngayon, no, pwede mag-overlap. Di ba? Alam ko sila Mentor Ikay dati, pag nag-hit kami niyan, di ba? Kukumpute namin, sino naka-hit sa inyo guys? Kasi iba bawas eh, di ba? Ito hindi, anything goes. Yes. Ilang mag-hit? 10, 20. O sige, hit lang. Hindi na namin iniisip kung ilang
ilang 4,000, 8,000 yung ibabawas. Bakit? Kasi ano eh, may overlap eh. Ito yung mga to, may overlapping to. Pag nag-hit ng downline mo, hindi mo may hit. Okay? Yung mga travel incentive. Ito guys, believe me. 2016, 2017, 2018, 2019, inggit kami sa mga nag-incentive. Pero mindset namin, darating ang time makaka-incentive din tayo. Makaka-hit din tayo dyan. Ulitin ko ha, huwag kang mamatay sa inggit. Huwag mo ngayaan mamatay yung feelings mo nang dahil sa inggit. Buhayin mo. In a positive way, mainggit ka na darating yung time, kami din ganyan. Okay, Thailand 2023, no, na-experience namin yan. Ito yung Singapore. Diba, grabe yung dami niya, no? Tuwan-tuwa ako, sabi ko, so para akong bata. First time ko mag-Singapore. Tapos Marina Bay Sands pa yung pinag-check-in na namin. Buntis si Mentor Nice ito nung time na yun. Ayan, so iba yung experience. Ito yung Korea namin kay Mentor May naman. Actually, hit din ni Mentor Nice to. Unfortunately, nag-home care siya nun. Ito yung maganda kasi pag na-build mo na, nag-sacrifice ka na ng 5 years, na-build mo na yung team, auto hit. Yung Switzerland nila na Europe ni Mentor May, kasama si Mentor Nice doon. Kaso hindi pa siya, nagte-therapy pa siya eh. So, hindi pa siya makasama talaga. Imagine mo, luxury incentive. Ito nga, sabi ko nga sa inyo guys, grocery nung time na nagtatrabaho ko, tsaka hamon, nakikipagpakpakan kami. Kunyari, ano, kota-kota, pakpakan kami dito. Bibigyan ka ng mga bag, oh. Diba? Naalala ko nun, kasi yung part 1 na hit din ni Mentor Nice, kinuha niya yung pink na bag. Nasa Qatar kami nun eh. Sabi ko, naiingit ako, na-hit mo yung bag, gusto ko din yan. Alam mo, nasa Singapore kami, nagpicture ako ng bag. Pag na-hit yung LB bag, ito bibilin ko. Kaya guys, pag sinasama kayo na mentor nyo, punta tayo Shangri-La. Tingin-tingin tayo. I-feel nyo. I-feel nyo doon kasi magsisimula yung gigil eh. Na-feel ko yun. Sarap eh. Yun din kasi yung ginawa ng mga top mentors sa amin eh. I believe mga top mentors nyo, ganun din yung ginagawa sa inyo. Sama kayo dito. Mag-ano tayo. Gala tayo. Tingin tayo dito sa LB, ganyan. Ang sarap. Ang sarap sa pili. Diba? Yung mga Gucci shoes, ito kay Mentor May naman. Diba? Minsan kung pwede lang sanang perahin, perahin. Pero ito guys, bigyan ko kayo ng ano, kaya pa ba ng oras? Kaya pa ba ng oras? Mabilis na lang to. Pag nakahit ka ng incentive, huwag mong i-goal na mabenta. Gamitin mo talaga. Kasi maraming, ewan ko marami kasi, ito bilhin natin, huwag gamitin para pag kinailangan ibenta. Wag. Ako yan, inaaraw-araw ko yan. Nagagaling nga si mentor, araw-araw Gucci, araw-araw LV. Kasi nanalo ko doon sa Christmas party namin, naalala niyo yun. May Christmas party kami, 40,000 yung gift giving. At nakabunot sa akin si BP, dalawang sapatos, isang sling bag, o di ba? Ang sarap. Sabi ko, araw-arawin ko to. Kailangan kailangan ganun yung mindset. Kumbaga parang i-enjoy mo. Yun lang, yung pinakasimple, i-enjoy mo kung ano yung meron ka. Naglabas ka ng kotse, sports car, araw-arawin mo. I-enjoy mo. Huwag mo isipin yung mileage, yung gulong, yung masisira yan. Huwag mong gamitin ang kotse, masisira yan. Maniwala ka sa akin. Ang kotse, the more na gamit, the more na malakas. The more na tipid. The more na ano yan. Pa-maintenance mo lang and such. Diba? Huwag mo isipin yung tataas yung mileage. At tandaan mo, kahit zero mileage yan, anong kikitain yan kung zero mileage yan? Diba? The more na gamit ang isang bagay, the more na ma-maximize. Eto, kay Mentor Nice, yung Rolex, alam mo siya yung, nung nagka-Rolex siya, nabaliw ako. Baliw talaga ako. Sabi, gusto ko ng Rolex. Kasi imagine mo to, di ba, magkasama kami, papakilala kami, di ba, Oppo, ganyan-ganyan. Ako naka-Seiko. I'm not against sa mga naka-Seiko, Kaya lang, ito yung kwento ko naman, no? Kasi baka mamaya marinig mo lang yung kwento na ito na di ba? Ito yung kwento ko. Okay, sa akin to, Naka-Rolex siya, naka-Seiko ko. Kaya minsan yung kausap namin pag mayaman, tinitignan yung relo niya, tinitignan yung relo ko. So parang ako compare. Alam mo, minsan nasabihan pa kami minsan may mga Seiko din na Rolex nagawa. Yung mga fake, ko lang nalang sabihin ganun fake para hindi masaktan. Ibig sabihin, tinitignan din tayo ng tao kung gaano ka-level yung mga tao sa paligid natin. Kaya nga, eto close the gap. Type mo dyan. Inom lang ako ng choco barley ko, lumalamig. Close the gap.
Pag ang mentor mo naglabas ng first car, close the gap, first car. Pag naglabas ng sports car, close the gap, sports car. Pag nag-Rolex, manggigilan mo, next na ako dyan, close the gap, close the gap, close the gap. Kaya yung gigil ko, sabi ko, gusto ko mag-Rolex talaga. Araw-araw yun yung pinopost ko. Guess what? Sino pinapanood ko? Alam niyo na kung sino. Si Paring Hype doon. Doon, na-immune ako sa presyo. 1.1 million, 700,000, ganyan, ganyan. Nasana yung utak ko. Nung nasana yung utak ko, yun na, wala na. Sabi ko, kailangan ko din ng Rolex. And guess what? Si Lord babait yan. Kung ano yung gusto niyan sa'yo, kukuha yan ng tao na yun yung magiging way para makuha mo yun. Oo, at talagang ano yan, parang out of nowhere, bigla na lang, boom, eto na. Eto na, makakasabay na ako kay Mentor Nice. Hindi na pagkakamalang peke yung Rolex niya. Kasi dalawa na kami naka-Rolex. Kasi totoo lang, pag dalawa kayo naka-Rolex, nakaka-intimidate. Although mentor ko siya, kailangan ko sabayan eh. Kaya nga yung mga mentors natin, like kunyari, Mentor Ike, kailangan mo sabayan, wala kang choice eh. Naka-LB bag, naka-LB shoes, naka-Gucci na sandals or sneakers, kailangan mo i-next level yung sarili mo sa ayaw at sa gusto mo para ma-elevate yung buong team. Imagine niyo, lalo na kayo, team MVP. So, sobrang balik kami sa inyo. Bakit may standards kayo yung mentor pitch pag nag-raise ng standards? Yun nga lang, minsan yung standards, it either make you or break you. Some can make it, some won't. Pero yun nga, close the gap. Work it out, close the gap. Habol ka, habol ka, habol, habol. Habol ka, close the gap and experience it. Experience mo. Di ko makalimutan, sabi ni BP. Kasi sabi namin, maganda to pa PPF, may mga ganun pa eh. Kasi napapanood ko eh, para daw hindi magasgas. Sabi ni BP, hindi, gasgasin nyo. Araw-arawin nyo. Kahit nasa bahay ka lang, may mentoring ka, suotin mo. Di ba? Gasgasin mo. Bakit? It's meant for you to experience it. Pag hindi mo yan nagasgas, hindi mo yan otherwise, ang value niyan, yun pa din. Kahit ibenta mo to ngayon, 1 million pa din. Di ba? Yun yung maganda. Pag bumili ka ng kotse na sports car, compare mo sa first car, kasi ang value ng sports car, alam mo yung Lambo ni Mentor Ikay, tumataas pa rin naglalaro ang value niyan. Kung magkano niya yan binili, naglalaro yan. Na-build niya na yung team, nakapag 3-story house and lot na siya, nakapag Lambo na siya, ibenta niya yan in the future, Lambo is Lambo. Yung Rolex mo, nagamit mo na araw-araw mo na-build mo na yung team mo, marami na nagka-resulta, ibenta mo yan, Rolex is Rolex. Yun yung maganda na tinuturo sa atin dito. It's not about being materialistic, it's about being wise. Huwag mo na kayo mag-spend sa house and sa sa mga lupa. Okay lang yan kung top mentor ka na, sobra-sobra na. Okay? Pero pag lupa, hindi mo pa yan ma-maximize. Labas mo muna yan sa bag, sa shoes, yung mga tangible yung nakikita, sa belt, sa kotse, sa relo, dyan muna. Tsaka sa gluta. Sa gluta kasi yung minsan yung itsura di ba? Minsan kahit nakasimple ka lang, wala kang any aesthetic, basta maputi at makinis ka, ay mayaman to. Di ba? Pansin niyo yung mga Chinese, di ba, sa Savior. Sa McDo, di ba? Wala namang ka-suot-suot, di ba? Pero ang puti, ang kinis, oh mayaman. Di ba? Kaya invest in your health, invest in your skin. Okay? Ngayon, patapos na rin naman tayo. So, ito yung car natin ngayon. Sobrang idol ko talaga before yung Miata ni Mentor Gene. So, sabi ko sa kanya, Mens, gusto ko rin magkaroon ng ganyan in the future. Sabi niyo, talaga ba? Ito nga yung underdog na sports car sa amin lahat. Kasi iba, naka-Mustang, Hindi, Mens, gusto ko talaga kasi nabababa yung bubong. Basta nabababa yung bubong, tsaka dalawa lang nakaupo. Pero laki rin ang market nito. Sobrang laki ng market. Dami rin namin napapain because of this car. Okay, tapos ito, nag-inquire sa akin sa Facebook. Diba, ito naman yung story ng IBC, nag-inquire sa akin sa Facebook. Inoperan ko ng copper, ayaw. In-invite ko sa office na pa-gold. Oh, yun, tapos pinakausap yung anak niya. Yung anak niya naging youngest IBC owner naman. Ito yung sinasabi ko sa inyo na naka-Mini Cooper kami. Buti na lang nalabas na namin yung Mini Cooper. Napapayin namin sila. Kaya na-create to. Kasi tandaan mo, ang tao nakatingin yan, hindi lang sa ino-offer mo, kundi sino ka. Pakilala ka. Ano ka? Anong meron ka?
Diba? So doon ka makaka-close deal ng mga malalaking packages, malalaking deal like IBC kasi imaginein mo kung sorry hindi it's not meant to hurt those naka-regular car. Imaginein mo kung naka-regular car lang kami, ang daming kotse ng pamilya nito. Yung Ford Ranger nga ginagawa lang mga civil engineer kasi ginagawa lang panghakot, 'di ba? Mag Pero hindi to ka mag-anak ni Kuya Jimmy yung nag-trending Hindi yan kamag-anak ni Kuya Jimmy, mga De La Cruz yan. So, yun. Anyways, moving forward, ito po yung team nila. So, sipagan lang talaga natin mag-build ng team. Good news, sabihin nyo good news. 10% na nandiyan natira. Ganun talaga. Pag nagbi-build ng team, expect mo na may mawawala. Pero yung iba, bumibili pa rin ng product. Sabi nga, di ba, 80% product users, 20%, di ba, yan yung mag-work, either builder or seller. Okay? At least may picture perfect na. Ayun, mahalaga. Magagamit mo na. Di ba? For life. So, yan. Parehas na rin kami ng kotse. Kaya sa totoo lang, sobrang ano na din ako eh. Kailangan ko na mag-upgrade eh. Parehas tayo kotse Di ba? Pero, okay. Di ba? Gulatin na lang kita pag mag-upgrade ako. Pero yun, good thing kasi, yun yung sinasabi ko sa inyong close the gap. Kino-close talaga yung gap. Nanay naman niya, yung direct ko, naglabas naman Z4. Di ba? So, dalawa na yung sports car achiever under my team. So, ito naman yung sa Qatar. Ito po sila sa Qatar. Nagpunta rin kami sa Qatar. So, if you can invest in travel, like Mentor Igay, nag-i-invest sa travel yan, memories eh. Diba? Kung magbibuild ka sa ibang bansa, i-goal mo, mapuntahan din sila. Huwag puro Zoom. Okay? Para at least ma-experience mo rin yung ibang lugar. Diba? Gumastos ka man ng pamasahe, ticket, visa, still, it's for the business eh. Diba? Alam mo na may kikitain. So, eto naman yung member namin from Zamboanga na health-related naman. Pero yun nga, nung gumaling sa health, tuloy-tuloy na, kumaga nag-invite na rin, nag-talk na din kami dyan. Sila naman yung business center sa Zamboanga. Pag may mga, ano po kayo members po kayo, yan, papuntahin nyo lang po dyan. Kung may mga concern din po kayo, sabihin nyo lang sa akin. Para maayos natin. Kasi wala naman perfect, di ba? Minsan talaga nagkakaroon ng mga hindi pa, ano, kumbaga yung mga processing and all, products, ganyan, supply, support. So we have three business center under my team, yung Qatar, yung La Union, tsaka to. So hoping and praying no, na mas lalo pang dumami mga IBCs. Kayo po, kung may mga clients din kayo, huwag nyo lang i-offer yung package. Baka mamaya gusto rin mag-office. Diba? Hindi lang natin natitrigger sa kanila. Trigger nyo din. Okay, so ito po, ayan, dati goal ko lang yan sa cellphone ko, nangyari na. Kaya i-goal nyo talaga. Okay, so mga millionaires under ng ating team. So hindi na rin updated to. So last two. Okay? Attitude of gratitude. Sabi dito, always be thankful no matter life brings. Okay? Mahina ang cheque, malakas ang cheque, be thankful. Malaki ang grupo, nawala ang grupo, be thankful. Nagkaroon ng building stage, at reason stage, be thankful. Hindi nahitang Hong Kong, nahitang Hong Kong, be thankful. Kailangan kasi maramdaman mo sa sarili mo na masaya ka sa ginagawa mo. Kasi tandaan mo, ang taong masaya, nakaganyan yan di ba? Nakasmile. So pagka umulan ng blessing, salong-salong. Pero pag balungkot ka, nakita mo yung mga mamaya, pag MVP day kayo, nakita nyo, ang dami nagpa-process ng Hong Kong, di ba? O kayo na, di ba? Kayo na nakahit, di ba? Kayo na yung wala pang deadline, may poster na, di ba? So, ganun, no? Na ganun, minsan ganun din, di ba? Wala pa po, wala pa nga Baka hindi kayo makaatin ng SJK yan. Kaya pa yung hindi nyo ikahit, di ba? Ingkitero yun. Kapag minsan may ganun tayo, hindi ko maalis yan kasi minsan ganun din ako Ako to ako. I'm speaking in behalf of me. Minsan ganun ako Kaya lang nakakahit Nung tinanggal ko yun, eto na. Natutunan ko na. Naging masaya. Maging masaya ka sa success ng iba. Kasi pag nangyari yun, magugulat ka, ikaw din magiging ganun ka na. Okay? So, 6 is growth mindset, feed positivity, always be hungry in learnings, training. You know, sa amin sa team po namin, pagka meron po kaming every Saturday, 9 a.m. Guys, believe me, ako speaker palagi doon. Ako yung nag-mindsetting, ako yung nag-share, ganyan. Ano yun? Walang topic yun, anything goes. Wala pang 9 a.m., magugulat kami, tao na sa Zoom. Ganun sila ka, ano.
Kaya tinanong ko kay Mentor Pat, Mins, ano, ay, ikaw ba yun? Kasi meron ako tinatanong lagi, Mins, exact ba to 10, ganyan, ganyan. Kasi talagang I usually prepare, tapos yun nga, on time palagi, pasok agad. Bakit? Kasi dun mo makikita kung yung mindset mo nag-grow. Kung sa time pa lang nagiging ano ka na, nagiging conscious ka na. Okay? So, mamaya pala, pinlog in, no? Ako ang training mamaya sa office, I am 5. Okay? Magdadagdag ako ng mga some tips doon para hindi naman kayo maumay. Kasi baka mamaya, alam ko na yun, I am 5. May surpresa ako, syempre. Okay, so aking training mamaya. Pag may konting oras pa kayo, pwede kayo mag-stay, manood po kayo doon. Manalo kayo ng cash, di ba? Ako pa naman, namimigay ako ng cash ng mga bigyan ng cash yan, di ba? Pero anyways, ganyan. Basta aralin lang natin, kahit nakakasawa na. Alam niyo, si Press AM, kung nabutan niya noon, paulit-ulit lang topic ni Press AM, pati kwento. Kaya alam niyo na to, alam na namin yung kwento, pero tuwan-tuwa pa din kami. Kailangan may ganun ka kasi na ano, feeling sa mentor mo na kahit alam ko na sasabihin ito, yun na naman. Kailangan masaya ka pa din. Grabe means, ilang taon na tayo, yun pa din yung sinasabi mo. Diba? So, ayan. Moving forward, ito po yung, actually sila mentor po, hindi talaga namin direct mentor yan. Spillover kami dyan. Okay? Hindi namin pinopromote yung ganun ha. Yung pag hindi mo direct mentor, hindi mo susundin. Okay? Kaya lang kasi sila yung nandito na actual na sinusundan talaga namin. Sabi ko sa inyo, Blue eh. Meron nga kaming GC eh. Blue yung title eh. Sa inyo kami ang tunay na MVP ng Team Blast. Kami yun. I am the one. Kulay blue. Lahat yan, blue. Naiba lang ngayon, nag-red ako eh. Dapat, actually, yung Mazda ko, bago ko yan ilabas, dapat i-asul ko talaga yan. Yung asul ng Lambo ni Mentor Peach, ganun yung pagka-blue. Kasi parang parehas kami ng interior eh, parang beige, brown something. Gusto ko blue. Sabi ni Mentor Poy, okay na yan, i-release mo na. Pakita mo na sa event. Walang choice, pula na. Hindi ko na binlu. Di ba? So, ayan. Ito po, yung time na nag-sports car fan drive ang Team Blast at wala pa akong sports car. Sinadya ni Mentor Nines. Ginawa niya akong driver. Tapos pagdating doon, may meeting sila ako, nasa labas lang. Sabi ng mga, Mins, ba't nandiyan ka? Saan ka? Hindi pa ako sports car achiever. Eh. Sakit. Emotional pain. Diba? Sabi ko, hindi pwede. Lalabas na ako yung sports car. Doon. Kaya pag kami downline kayo, may mga gathering kayo, sama nyo. Para masaktan. Wala pa sports car, di ba? Pagka natunaw, i-let go nyo. Pag na-boost, okay. Kasi ako, nasaktan ako niyan, pero na-boost ako. Di naglabas ako ng BRZ. Na-expand ride namin, shoot. Kasama na ako. Baka sabi ko, ito nalalabas. BRZ. So, ito yung latest natin ngayon, yung Mazda MX-5. So, yun. With that, nagtuloy-tuloy din, naglabas din ng car yung team. Ito guys, pag sa paglalabas naman ng car, huwag kayong matakot sa monthly. Pag di nyo na kayang bayaran, isoli nyo. Wala naman nakukulong dyan. Pero ilaban nyo. Ilaban nyo. Alam niyo po, itong orange na to na Strada, hindi po nagdadrive ba may-ari niyan. Naglabas siya for the sake of the team. Pero ngayon, ang laki ng team nila. Ito po, taga Baler, ito po, taga Norte. Nakabuild ng team yung mga naglabas. Pero ngayon, awa ng Diyos, nasa kanila pa rin naman yung car. Okay? Okay, kasi nagiging hindrance natin yun eh. Na maglalabas ka ng kotse, may monthly ka. Kunin mo sa IA, magbenta ka ng product. 'Di ba? Yun yung kaya mo eh. Huwag kang umasa sa team. Kasi may income mo wala, magbabayad ka ng kotse. Gagamitin mo yun eh. 'Di ba? Pero sure yan na pag naglabas ka ng team, promise. Pag naglabas ka ng team, pag naglabas ka ng car, may chances na makabuild ka ng team na mas mabilis. Bakit? Kasi may kotse ka na eh. May parit-parito na eh, makakabuild na kayo, makakahataw na kayo. Okay, so ayan, hindi na to updated eh, car achievers ng team. So ito naman po, yung event, hopefully okay pa yung time natin, no? Sabi ko sa inyo, 2 hours to eh. Natututo ba kayo, Mens? Okay naman? Hopefully masaya kayo kasi nakikita ko iba tawa ng tawa lang eh. May natututunan naman kayo, no? So, eto guys yung event. Napakahalaga nito. Ang Team MVP nagpapa-event, tama? Ang Team Eagles nagpapa-event. Dapat ikaw magpa-event ka. Ikaw mismo. Kung nasan ka ngayon. Si Mentor Jen, nasa ibang bansa ka na, nasa US ka. US ba, Canada? Canada.
US, yan, Texas, pa-event ka dyan. Kasi guys, yun minsan yung hindi nagagawa eh. Nakakabuild ng team, pero yung event kasi yung bumubuhay. Imagine mo ang IM Worldwide, walang event. Sabihin ng IM mo, next year, 2026, wala tayong EEA, walang anniversary event, wala lahat. Diba? O, wala na isipin ticket. O, wala na rin, hindi lalaki. Ganun yun. Okay, kaya no, we did last 2023, di ba? Ang sarap pagka nagpa-event ka, alam mo kung bakit? Kasi hindi lang naman yan dahil gagastos ka. Tandaan mo para yan sa team mo, deserve nila yan. Tsaka mabibuild mo yung team mo. Alam niyo po yung first event namin, 2019, di ba kinuwento ko? Nag-start kami 2016, 2017, 2018. 2019, nung na-realize namin, yun yung kulang namin. 2019, nagpa-event po kami sa Pasay. Alam niyo po kung ilan ang members namin dyan? 8. Wala lang. Iba po dyan top mentors. Yung iba po dyan hinire namin para lang umaten. Yung iba dyan non-member. Yung iba dyan pinakanta lang namin. Bakit? Para sa picture. Para pag pinost mo, ito ang dami na namin. Ito nga po pala yung event namin. So pag nag-join ka po, next event namin, kasama ka na. Ganun yung spill palagi. Talaga, awardan ka din dyan. Dahil yan, event natin yan. Ito, late pa ng anak namin dyan. Mentor, Mentor Nice, Mentor May, Mentor Kat, Mentor Sai, Mentor Poy, Mentor Gas. Ayan yung mga nagsusupport sa amin na mentors. Noong 2020, nagkaroon ng pandemic, tama? Nagpa-event pa rin kami, Zoom. O, na-invite namin si Press, si GM. Ito talaga, hindi ano to, nag-speak talaga sila doon. Transformation night naman. Screenshot yan. Kaya ngayon, wala naman na pandemic, di ba? Magpa-Zoom event ka. Walang umaaten, problema mo, walang umaaten. Magparapol ka, 2,000, ewan ko, kundi magsiatinan yan. Di ba? Kagaya nito, 42 kayo dito. Pag nag-100 to, screenshot. May magtatanong ba kung yun ba yung screenshot? Totoo ba yung screenshot na yun? Yan ba talaga yung umaten yan? Usually, yan talaga yan. Depende dun sa background. Di ba? Oh. Ito po, presidente ng company, general manager, yan yung nagbe-mentoring sa amin. Yung top 1, top 2, nandyan din po. Ito po, from US, ito po, from Manila. Yan po yung magsusupport sa atin. Mamimit nyo po sila pag nag-join po kayo sa team. O, di ba? Oh. Wala kang picture ni Pres, edi crop mo. Di ba? Idikit mo yung mukha mo. Kasi dati, ano nandyan lang sila Pres, di ba? Pag after event, makakapagpa-picture ka. Ngayon, hindi na. After event, may exit stage na sila. Hindi ka na dati nakakalapit pa. Kaya pag may chance na makapagpa-picture ka kay Pres, kay GM, kay BP, gawin mo na. Bakit? May bouncer na bins, di ba? Bakit? Magagamit mo yan sa sharing mo sa picture perfect yan Para sa pag nagtotok ka, to, company owner, founders, ito po, vice president. Di ba? Iba kasi yung impact nun. Iba yung impact nun pag nakikita nila. Noong 2021, nagpa-event kami. Hilton Hotel naman. Guys, ano to naka-face shield pa kami dyan. Naalala niyo pa ba yung face shield? Naalala niyo pa? O yung iba sa inyo di na naalala? O kalimutan niyo na. Basta yung face shield, yung plastic na clear, na may salamin, okay, yun yung ginagamit ng pandemic. Naka-face shield pa kami dyan. Tinanggal lang for picture purpose. Di ba ang ganda, Hilton Hotel? Tanong mo, mahal dyan. Pero nung time ng pandemic, mura yan. Nakatipid kami doon. So, nag-event na kami kaagad. Kami yung unang nag-event nung team na yun. Kami basta yun, mapusok na nag-event nung time. Na-invite ulit namin si Pres, si GM, si BP, nag-speak ulit sa amin. Ngayon, subukan mong invite ang founders. Tignan ko kung replyan ka. Hindi na. Taas na ng value. Buti nga nagawa na namin dati. Si Mentor na, syempre, nakaka-message si BP Press, pwede po ba kayo mag-speak? Ngayon, hindi na Kasi ibang level na ngayon Huwag tayong magselos or magalit pag di tayo napapagbigyan. Kasi ibang level na ngayon. Ibang level na. Tsaka may mga co-distributors din tayo ng mga bago na kailangan ng attention nila. Kasi tayo, I am worldwide culture na tayo Siyempre, yung mga iba, yung mga bago, iba pa culture niyan. Kailangan ayusin. Kaya nabibigyan ng pansin. Okay? Pero yun nga, kailangan taon-taon may event ka. 2022, nag-event na kami sa Cavite. Kung familiar kayo dito sa, basta yun, nakalimutan ko na yung lugar. Ayan, so nag-event po kami dyan. In-invite din namin yung mga top mentors. Guys, ito yung advantage pag may top mentor ka na may resulta. Kahit co-mentors kahit cross-line, invite mo. Bakit? Kasi may resulta na sila Kung wala ka pang sports car, supercar, at least nandun sila. Dito ako naglabas ng sports car. Okay, 2023, ito naman yung mission event. Di ba? Sa Quezon City naman po ito, sa Timog.
So, in-invite din po namin yung mga top mentors dyan. Nag-invite din kami ng other teams. So, makikita nyo consistent, di ba? Dumadami, kumukonti, dumadami, kumukonti. Ganun talaga. Okay? Tapos, noong 2024 naman, ito yung time na sobrang heartbroken ako nito. Ito yung time na na-hospital si Mentor Nice. February 21 kasi siya nanganak. February 22, comatose siya, wala siyang malay. February 23, ayun nga, medyo nag-stable na siya. Kaya noong February 24, natuloy ko yung event. Ang bili niya sa akin, alam mo sabi niya, pag nanganak ako, nawalan ako ng malay or incapable ako, tuloy mo yung event. So, tinuloy ko. Diba? Ganon din dapat sa inyo. Whatever happens, tuloy niyo yung event. Maraming umattend, konting bumili ng ticket, tuloy ang event. Okay? Ito yung time na nagano kami, cinema event. Maganda sa cinema, minsan try nyo. Yan nga lang minsan yung iba antukin, makakatulog. Kasi popcorn. Diba? Ito din yung time na sinurprise ni Mentor na isang buong team, nagpa-billboard siya dito sa may Boni. Ito naman guys, naging strategy namin to kasi yung team namin, usually tayo 'di ba nagpaparaffle tayo ng kotse, ng ganyan. So itong ginawa namin, try lang kasi ano naman to per team naman to strategy eh. So nung ginawa namin to, medyo lumakas din yung team kasi yung mga top distributors na billboard sila separately from IAM. Okay? So sugal din 'yan. Sugal din talaga 'yan. So nung eto po yun, no, yung lugar na yun. Hindi ko naman sinabi na push nyo din yung mga mentor nyo, pa-billboard ka din. Ganun. I-deserve mo na i-billboard ka. Ito mo yata mo, mararamdaman naman niya yan, deserve mo. Diba? Pero hindi, kidding aside, buti nga ang IM Worldwide, nagpapa-billboard. Diba? Yun nga lang talaga, bakbakan dun. Pag pumasok ka dun, bakbakan, matindi dun. Kaya kami naisip namin, pa-billboard tayo sarili. Diba? It's not because we're competing with other teams or other members. It is because for our team na magamit nila pang market. Buhay na buhay yan. Na market nila ng team yan. Ito po, na-billboard kami. Kaya kada taon, wala na, porsige na kami mag-billboard. Next year, pag gumataw ka dito, ma-billboard ka. Di ba? Kahit 2 months lang, 1 month lang, okay na yan. Medyo mahal din kasi yung billboard eh. Parang 250, 200, 250 yung per month ng billboard. Pero worth it. Babalik din sa iyan. Okay, surprise namin yan sa team. So, eto yung last namin Legacy Event 2025. Palakpakan naman natin. Thank you. Nakapagpa-metro tent na tayo. Mapangahas, di ba? Eto naman guys, last February lang po ito. So, may i-share ako sa inyo video. Mabilis lang naman to. 2-minute video lang. Grabe, no? Sabi ko sa inyo, MVP kami, blue eh. Nakita niyo yung mga suot, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Oh, 'di ba? Ayan, no, MVP. Yung mga awardees namin naka-blue sila lahat. Naka-red yung core, tapos naka-black kami yung founders. Tapos yung mga white, yung mga invites yan. Mga non-members invites. Dami namin pay-in within that day. Tapos ito din yung first ever na sinurprise naman kami ng team. Nagpa-LED wall naman sila. LED wall sa Ortigas. So, yung LED wall na yun, saglit lang, 2 days lang ata yun. Pero at least, it marks the book, di ba? Parang nandun na yun eh. O, di, may video na kami. May video yun dun. Magagamit na pang market. Okay, so yung mga ganong simpleng bagay, kailangan mo yung i-cherish, kailangan mo yun ma-experience para magamit mo din. Okay, so yan, yung mga pagpapadala ng product, it's part of building the team. Yung pagpalala mo, gising ka pa, tulog ka pa, may nagme-message na, part yan. Yung DHL, JRS, part yan. So embrace nyo po yan. Yung pagpipicture with a lot of money, gawin nyo po yan, hindi yan para magyabang or hindi yan para mautangan ka. Pero para yan sa presentation mo, para makita nila na nagtitiwala sila. Okay? Yung pag-attend ng event, napakalaga po niyan. Pag may event, dapat una ka na naglilista, lalo't capable ka. Meron kayong anniversary, may birthday, may ganito, may special occasion, lipat mo. Lipat mo. Di ba? Everyday, pwede naman kayo mag-event. Ang event naman sa Team MVP, hindi naman palagi ba kayo may event? Pwede ba yung hindi ka maka-attend ngayon, bukas ulitin yung event? Di ba? One day lang yun. So, yun yung prioritize mo kasi yun yung magbibigay sa'yo ng mas maraming oras para lahat ng mga anniversaries, birthday, kahit araw-araw nyo i-celebrate ng buong pamilya nyo, pwede. Okay? And again, do it for your family. Okay? Dito ko i-end yung aking sharing. Ang I Am Worldwide darating ang point, tatagal pa to ng 10, 20, 30, 40, 50 years, 60 years, 100 years, 200 years, which is for sure wala na tayong lahat dito. Tama? 50 years, 6 years from now, wala na tayo lahat. 50 years from now, wala na tayo lahat dito. Kwento na lang tayo.
Grabe yan, yung team MVP, yan yung nag-start eh. Sila yung first mga car achiever, yung mga naka-blue. Diba? Baka monumento na lang tayo ng lahat. Nakagano, nakabisa yun. Pinagawan tayo ng monumento ng mga downlines natin. Hindi, seriously, lahat tayo makakawala. Paano makakaligtas dyan? Tanong na lang kailan, saan, paano. Diba? Pero ito yung bottom line. Okay? Yung account mo, napapamana yan. Tama? May ibang makakakuha ng account mo, either anak mo, pamangkin mo, family member mo, sino man. Huwag mong hintayin na tumagal yan 30 years, 40 years. Pagbukas nila ng account mo, grabe naman si mama. Tagal nag-IAM, apat lang direct. 30 million ng spillover, di man lang win-workout. Di ba? Nagigets niyo ako? Ano ba naman to? Kasi yung pagiging, kumbaga, ayaw kong gamitin yung term na tamad eh. Yung pag nineglect mo or pag kinatamaran mo yung isang bagay, pwede mong matago sa downline mo or sa mentor mo, tama? Pero yung beneficiary mo ng account mo sa IM Worldwide, hindi mo matatago sa kanya kung masipag ka ba noong time mo o hindi. Kasi makikita niya yan, grabe yung RQB ni Mami ah. Hala, magsi-Switzerland na naman kami, hindi pa nga ako gumagalaw, hit ko na. Diba? Yun yung masarap na kwento ng anak natin, ng mga beneficiary natin. Huwag mo na lang isipin yung ikaw, hindi ka nakakahit ngayon. Huwag mo na isipin yung ikaw. Yung sila na lang. Grabe yung anak namin, bata pa lang, na-experience na yung Mini Cooper. Na-experience na yung BRZ, na-experience na yung... Alam mo, na-experience yung mga bagay na hindi namin na-experience before. 'Di ba? Bakit? Kasi tinodo mo na ngayon eh. Todo mo na ngayon para masarap yung buhay nila in the future. Para pag nakabili ka ng rest house na 2 hectares, na nandun sa gitna, yung rebulto mo, ganyan, no? Di ba? Tapos nandun sa baba yung title mo. Di ba? Crown Alpha Mentor since 2030. Di ba? Tapos founder of team, ganito. Di ba? Tapos core leaders, ganyan-ganyan. Nandun yung biography mo, no? Tapos makikita ng mga apo mo, yung mga kaapu-apuan mo na, grabe. We are so, we are so blessed kasi our grand, no, daddy, he makes hata when way back 2020, no pandemic. I don't know where it is, what's that, time frame, di ba? Pero he makes hataw-hataw, he shares a lot, di ba? He shares his dream. Ito nga yung dati niya itsura, mukha siyang machete, di ba? Yung kamay niya, ang pangit. Way back doon sa una kong pinakita. Yun na lang. How proud yung mga anak-anak natin, apo-apo natin sa atin. O kahit di na lang sa atin, kahit yung mga negative na lang na kapamilya natin. Na sila yung una nating nililibre pag kumita tayo ng malaki. Tama? Minsan, minsan, bawi lang ako kay mama, kay papa. Bawi lang sana ako minsan kasi kumita naman ako ngayon, libre ko sila. Huwag muna. Huwag mo muna silang ilibre. Yung mentor mo muna ilibre mo. Kasi yan yung kasama mo. Hindi, kidding aside. Guys, maniwala kayo sa akin. Todo muna talaga tayo. Sabay-sabay tayo. Kasi hindi naman kami veterano na din na masasabi na matuturing na malaki na rin kinita or malaki na rin yung naging achievement. But all I know is that kung experience at experience based lang, laban at laban tayo dyan. We can do the process all over again. We can repeat the results. Okay? Ulit-ulitin na lang. And yun, hopefully lahat tayo sabay-sabay. No? Tayo sa I Am Worldwide, tayo dito. Ito, just want to share this to you. Matthew 18 verse 19 sabi dito. Again, I assure you that if two of you agree on earth about anything you ask, then my Father is in heaven will do it for you. Remember this verse. Why? Kasi lahat ng gusto mo, lahat ng bagay na pinapangarap mo, pinagdadasal mo, ano man yan, agree. Agree with your mentor. Dalawa kayo. Dalawa na kayo, di ba? Sama mo si Lord, tatlo na kayo. Di ba? Sama mo pa yung mga downlines mo, dami nyo na. So, hindi mo kailangan talaga dito na marami. Dalawa lang kayo mag-agree na mentor mo, tapos na yan. So, mamaya, mag-agree ka sa mentor mo. Pag nagkita kayo sa MVP Day, mensa, hanggang dulo tayo ah. Di ba? Buti nga yung Bini, 8 hanggang dulo eh. Kayo dalawa lang eh, di ba? Dulo, laban na yan, di ba? Sama mo na yung left and right mo. So, 1, 2, 3, 4. Apat kayo. Apat hanggang dulo.
Okay, so yun lang. Maraming maraming salamat. Thank you so much, Team MVP Eagles. And hopefully marami po akong na-impart po sa inyo ngayong umaga bukod sa pagtawa nyo ng pagtawa at sa overtime natin sa Zoom. Hopefully hindi ito yung huli. Maraming maraming salamat. Thank you, Mentor Pat, for inviting me. Thank you, Mentor Ika, top mentors na nandito. Hindi ko na po kayo may isa-isa. Thank you so much. God bless po. More power.